yun naman talaga yung gusto natin, di ba? To stick to the issue. Hindi naman tayo yung nag-umpisa ng name calling, yung allegation na nag-feed ako ng question. Hindi galing sa akin lahat yon. Galing siya kay Senator Alan. Nandun ako para talaga bigyang linaw yung pagpapatayo ng new Senate building. But anong nangyari? He ended up calling me names during the hearing. Oo naman, talaga hindi, di ba, uulitin ko, hindi lang naman ako yung magkakaroon ng hindi lang naman ako yung nasaktan, di ba? Yung pamilya ko, kasi dun sa ginawa niyang name calling, kayo, yung members of media na meron siyang allegations na finifeed ko sa inyo yung mga tanong tuwing ini-interview nyo ako during that period. So, kumbaga, marami siyang gustong sirain. Or even yung resource persons natin from DPWH, di ba? Doon may mga pronouncements siya na parang may conclusion na siya of irregularity eh. Tapos tuwing mag-explain yung taga DPWH, hindi na niya kina-cut off na niya. And makikita niyo dun sa transcript na napakalinaw na si DPWH was not given time to explain their side, but they were just there to validate yung point ni Senator Alan. Di ba, akala ko ba gusto niyang malaman yung mga detalye about the building? But apparently, during the hearing, ang naging takbo is, ito yung conclusion niya, dapat lahat ng sasabihin nyo supports that conclusion. Hindi naman, I think, hindi naman ganun yung supposed to be na mangyari doon sa hearing na yon. Yung name calling, and then yung allegation nga, yung binato niya sa akin na I've been feeding the media questions during my radio interviews. Tapos the way yung treatment niya din sa mga resource persons namin during that hearing. Kung invited pa din ako, I don't know kung babawiin niya. Because diba, I'm not a member of the committee, but may open invitation naman siya during the hearing. So, magpapakita pa rin tayo dun sa hearing. We will monitor, and then pag nakita ko na meron na naman siyang maling statements, we'll see. Baka I will attend again the hearing. I guess, hindi na ako yung, that is beyond my control. I am there to attend the hearing, to straight kasi di ba parang yung mga data na binabato niya, so I'm just there to tell the truth about the building. Actually, personally, hindi pa niya ako kinakausap, but welcome din yung statement niya na parang sinabi niya na tao lang naman din kami, di ba? So, I guess naiintindihan niya dapat maintindihan niya na since tao lang ako na nasasaktan, kaya may basis itong pag-file ko ng ethics complaint. Walang attempt from last Wednesday today parang walang ganung na kunwari text na parang relax muna or usap tayo, how do we fix this? Because at the end of the day, we're a collegial body. Wala pang ganon as of today. Sana meron para kasi the Senate as an institution yung naka-expose, parang we're watching the... Yeah, well, isa din nga because at the end of the day, may damage din dun sa institution, di ba? And dapat ayusin yung how do we fix that damage. Tignan natin. Depende kung ano yung explanation dun sa apology. Kasi di ba minsan may mga apology na I apologize, but ito yung hindi kasama dun sa apology. Hindi ko, I'm not familiar, but bahala na si Majority Floor Leader Tolentino to decide on that.
Oo naman, because at the end of the day, hindi naman talaga kami pwedeng mag-iwasan, di ba? When we go back ng July 22, magkikita kami, wala kaming choice kundi magkita pare-pareho when the session opens on July 22. Hindi. I approached Senator Ping nung nagkaroon ng nung nagkaroon ng changes sa leadership. I approached Sen Ping. So parang pinakiusapan ko siya na kung baka pwede na tayong tatlo yung mag-usap to explain the history of the building. Hindi siya nangyari. Not me. Hindi, parang si Senping yung mag-schedule. Kasi di ba, parang, alam naman natin na meron kaming issues ni Senator Alan Cayetano. Na in a way, siguro yun din kaya ako nilapitan si Senping. At least, siya yung magiging, level-headed. Pag nagkita kami or pag may mga issues na hindi kami pagkakasundoan during that meeting, at least merong isang Senator Ping Lacson na kumbaga, mag-mediate sa aming dalawa. Hindi siya natuloy. Hindi nakapag-sked. Pero ang alam ko, nag-text si Sen Ping kay Senator Alan. And parang, hindi ko alam kung ano nangyari. But I guess, but at the end of the day, nagkaroon ng hearing without that meeting. Kaya, andito na tayo sa ganitong sitwasyon ngayon. I don't think na panood nila. So, parang ngayon pa lang, inunahan ko na. Alam nyo, after the 2015, in a way, ayun ko, baka na rin nila, defense mechanism na parang, yes, oo, na parang nagkaroon ng detachment from politics. Hindi pa. Pero siguro after this, at least may explain ko na sa kanila yung nangyari and ano yung steps na ginawa natin to correct that unfortunate incident. Yes. And talagang, noong 2015 talagang na-bully ng todong-todo yung mga bata. Kasi di ba, close kasi kami. So yung mga anak ng kapatid ko, parang anak ko na din yon. So, I guess during that time, talagang we had to, close ranks. Kasi nga nabubuli na yung mga bata. Siguro naman, baka mas magiging fair yung hearing ni But I don't know kung sakop siya nung committee ni Senator Robin itong issue ng Senate building. Mag-hear? Hindi ko alam kung sino vice chair, but remember yung hearing is not about finding fault, diba? It's about finishing the building, and as chairperson of the Committee on Accounts, it's his responsibility kung anong direksyon yung gagawin niya para matapos yung building. Ang sa akin, I agree with the statement of Senator Lacson na parang, at the end of the day, what's supposed to be a legacy and iconic project, nabahira na siya ng mali, di ba? Kasi nga, because the way nila binato yung mga numero, di ba? Parang may shock factor when kung napag-usapan sana namin, mas maliliwanagan sa kanya kung ano ba yung tamang numero.
yeah. Well, when dun sa point na hindi daw nagsasubmit yung DPWH, parang unang-una babalikan ko ulit yung statement. Nangyari na ba na pinatawag ni Senator Alan as chairperson of the committee yung mga taga DPWH, yung members ng SCT for a meeting in his office or kahit i-introduce man lang niya yung kung sino ba yung makakatrabaho niya, I don't think na nagkaroon ng ganong pag-uusap. And babalikan ko yung mga documents as chairperson of the committee. Kung pumunta lang siya dun sa site, nandun lahat ng mga documents na pwede niyang kunin. Kasi ito, for the record, yung staff ko na paulit-ulit ang sinasabi na nakausap niya, 1 hour lang yung briefing na ginawa sa kanya. Remember, this is a complex structure. Yun na nga this is not one building ha. This is 4 buildings. Tapos sa gitna, meron din siyang building na up to the 6th floor that connects the 4 buildings. So, it's not a simple one structure. So, how can you grasp the whole project kung 1 hour lang yung binigay niyang panahon dun sa staff ko para i-explain sa kanya yung building? Kasi nga, hindi ko alam kung dito or sa hearing ko dapat ilabas yung sagot ko dun sa pinakita niyang document. But, there's, chain of letters, nung sumulat si DP, ano yung naging sagot. So, lahat yan may documents. Siguro at the proper time, I will present those documents. Hindi kasi yung statement na yun, their funding requirement lang yung hinihingi nila for that, which we did naman. Naglagay tayo sa, na part nga ng MICA, yung 7. Sa akin, di ba, yung ethics complaint naman is separate. I guess yun yung natutunan ko kila senators, kila SP Soto, kay Sen. Craig, kasi nag-reminisce bigla Nung pumasok kasi ako ng 2013, sila yung naging parang mentor ko pagpasok. And lagi nilang sinasabi na parang, at the end of the day, dapat we should always protect the institution, di ba? But ang sa akin, if that will, lessen the tension as an institution, kaya ko naman makipagtrabaho kay Senator Alan. But, dapat walang connect dun sa final nating ethics complaint. But whether may mga bills siya na sa tingin naman natin, dapat supportahan, I am more than willing to support that. Ayoko pangunahan si Senate President Escudero, di ba? It's his decision, it's his call. Meron ka na po nakausap sa solid set, sa 6 bomb, about Kalagang 6 bomb. Paano lang, hindi kami nag-concentrate dun sa, Well, narinig ko din, nabasa ko din naman yung statement ni Senator Gatchalian, and we welcome that statement kasi in a way, parang on his part, he's trying to, tone down the tension. Di ba yung 10 billion na parang dahil may Senator King, hindi daw kasali yung meetings doon. Tapos yung 10 billion, ito rin parang uniform na standard ng design. Hindi ko din nga alam din kasi. Siguro, sa hearing niya, baka magandang i-establish yung, kung ano ba yung gusto niya mangyari doon sa hearing, di ba? Yung 10 billion sa phase 3, galing sa proposal ng DOH. If I remember it correctly, di ba parang may letter sila, 7 nga lang yung hinihingi. Di ba 7 lang? Yung pinakita niyang sulat? Sabi ko, ayoko pangunahan si Senator Tolentino. As chairperson, ayokong diktahan siya. But I am sure he's a lawyer, he's a fair person, and umaasa tayo na he will conduct a very fair hearing pagdating dun sa ethics complaint natin. Kung magka-apologize, Senator Alan, sa mga sinabi niya na
Sabi ko, depende dun sa apology. Oo. Kasi tsaka parang for me, hindi lang din sa akin siya kailangan mag-apologize. Remember, meron siyang allegation na nag-feed ako ng mga tanong. So, yun din, mukhang kailangan niya mag-apologize dun sa mga tao na yun. And kung naniniwala siya talaga na may katotohanan yung statement niya, eh magandang ilabas niya yung ebidensya niya to prove na talaga nag-feed ako ng questions. Fail ba na kasi pinaulit-ulit na nililitik ang pangalan mo dun sa 852 days na delayed process? Yun nga din yung isang nakakalungkot na part. Kasi di ba, ayaw niyang malaman yung dahilan dun sa 852 days. Hindi ko din nga alam kung tama yung number niya because remember sa construction industry, may way din sila of computing yung delay. I think yung term is slippage. So, hindi naman yun yung natanong niya eh. Yun yung sa construction, mas yun yung ginagamit nilang term, yung slippage, more than I think the number of days. Okay na? Sige. Lahat, pati yung 131 pages. Hindi, meron i-send ko email. Hindi, transcript lang pala to eh. Makukuha nyo naman online. Meron nga may... Ito na lang. I-send ko na lang sa bagay. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Nestor Cabiling, true senator won't walk out, fight for the truth if you're fighting for truth. Bina you're in Senate not in Congress, this means you lack professionalism. Pahayag naman ni Diding Pineda, wala kang time reviewin ang mga papers tapos may time ka magpa-presscon. Tama talaga si Senador Cayetano sayo. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Efren Carlos Lacra, pa-victim ka madam. May punto naman si Cayetano na halos 15 months na yung communication ng DPWH sa'yo for your review pero hindi mo nasagot. Bakit kasi ayaw mong sagutin ng matuwid na lang ang mga katanungan? Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.